Oh, kumusta? May pag-uusapan tayo ngayon na baka magpapabago ng tingin nyo sa tagumpay. Kasi 'di ba, sa mundo natin ngayon, parang ang rule kung hindi mo pinost, hindi nangyari. Pero teka, paano kung mali pala 'yon? Pag-usapan natin kung bakit yung pagiging tahimik at pribado, yun pala ang pinakamalakas na galaw na magagawa mo. Isipin niyo muna to ha. Paano kung yung mismong akala mong nagpapakita ng success mo, siya palang sumisira dito? Yan yung tanong na sasagutin natin. Kasi yung privacy, hindi yan sign na wala kang kumpiyansa. Sa totoo lang, yan ang pinakamatinding paraan para protektahan ang sarili mo. Okay, so simulan natin dito. Sa kultura natin ngayon, parang tinuruan tayo na kapag sikat ka, kapag nakikita ka, malakas ka. May pressure na i-share lahat, di ba? Mga panalo mo, mga plano mo, kahit ano pa yan, kailangang makita ng lahat. Familiar, no? Yung pakiramdam na parang kailangan mo ng validation ng ibang tao para maramdaman mong totoo yung nangyayari sa'yo. Pero alam nyo, may mabigat na kapalit yung lahat ng inginaan. Isang presyong hindi mo nakikita. At dito na nga pumapasok yung problema. Kapag nilalabas mo lahat, mga achievements mo, mga plano mo, ultimo laman ang bank account mo, para mo na ring binigay yung kontrol. Binubuksan mo yung pinto para sa inggit, sa mga opinyon na hindi mo naman kailangan. Napakaganda nitong comparison na to. Isipin mo, yung pangarap mo, parang isang buto pa lang. Tuwing kinikwento mo siya sa lahat bago pa man mangyari, para mo siyang hinuhukay para tingnan kung tumutubo na. Anong nangyayari? Pinapatay mo siya. Inaanyayahan mo yung duda at kritisismo na dahan-dahang papatay sa motivation mo. Eto yung mga epekto niyan, diretsahan. Yung duda ng iba, sinisira niyan yung momentum mo. Yung kapayapaan mo, tinataya mo para lang sa mga likes at comments na panandalian lang. Kaya eto yung pinaka-importante, yung katahimikan. Pinuprotektahan nito ang enerhiya mo. Para mas malinaw, tingnan natin ang kwento nitong dalawang tao, si Ryan at si Jay. Si Ryan, laging nagpo-post, laging nag-a-update, kwento sa lahat. After 3 years, nasaan siya? Same place pa rin, puro pangarap. Si Jay naman, iba. Pinili niya yung katahimikan. Mas pinili niyang magtrabaho ng walang nakakaalam. At ang resulta, yung yaman niya, tahimik na lumago. So ayun na yung problema, di ba? Ngayon, paano natin naayusin to? Punta tayo sa solusyon. Ito yung tinatawag na quiet power formula. Kung gusto mong mag-iwan ng marka, hindi lang basta dumaan sa mundo, kailangan mong maintindihan to. So ano ba tong tahimik na kapangyarihan? Ito yung state of mind na yung validation mo galing na sa loob mo. Hindi mo na kailangan ng likes para masabing masaya ka o successful ka. Kasi yung mga taong tunay na may kumpiyansa, hindi nila kailangang ipagsigawan bawat panalo nila. Sila mismo ang nakakaalam ng halaga nila. At ito, dapat nating tandaan. Ang mahal na bayad sa pagiging bukas sa publiko ay ang kapayapaan mo. At yung palakpak ng tao, hindi yan ang magtatayo nung kinabukasan mo. Yung disiplina, yung trabahong ginagawa mo habang walang nakakatingin, yon ang mahalaga. Okay lang maging invisible muna. Siyempre, ang tanong ngayon, okay, gets ko, pero paano ko to gagawin? Well, huwag kang mag-alala. Meron tayong simpleng framework, mga hakbang na pwede mong simulan ngayon din. Napakasimple pero sobrang powerful nito. Una, protektahan mo yung mga pangarap mo. Gawin mong shield ang katahimikan. Pangalawa, protektahan mo yung yaman mo. Hindi kailangan ng lahat na malaman kung ano ang meron ka. Pangatlo, at ito crucial to, protektahan mo yung strategy mo. Huwag na huwag mong sasabihin ang next move mo. At pang-apat, protektahan mo yung energy mo. Tama na yung scroll sa buhay ng iba, simulan mo na ang buuin yung sayo. Sa huli, ang goal natin ay baguhin yung focus. Imbes na mag-perform para sa isang digital illusion, ilipat natin ang atensyon sa paggawa ng mga totoong bagay, mga resultantang nahahawakan sa tunay na mundo. At ito ang iiwan to sa inyo. Ito ang pinakasama rin ng lahat. Kapag tapos na yung trabaho, kapag andiyan na yung resulta, hayaan mong yun ang magsalita para sa'yo. Yung mga aksyon mo, hindi yung mga anunsyo mo, yan ang tunay na magpapatunay ng halaga mo. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Ngayong alam mo na ang kapangyarihan ng pagiging pribado, ano yung pangarap, proyekto o layunin na sisimulan mong buuin ng tahimik? Ang kinabukasan mo ay tiyak na magpapasalamat sa katahimikang pinili mo ngayon.